Ito pa ang napansin ko sa maraming gumagamit ng salitang pananampalataya. Sa totoo lang, hindi masamang magtiwala o umasa sa Diyos. Ang masama ay kung ginagamit mo ang pananampalataya bilang takbuhan pero hindi mo ginagamit bilang gabay upang baguhin ang sarili mong buhay. Maraming tao ang nagsasabing, ipinagpasa Diyos ko na. Pero habang sinasabi nila iyon, patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga bagay na sumisira sa sarili nila. Umaasa silang gagaling ang buhay nila habang sila mismo ang dahilan kung bakit paulit-ulit silang nasasaktan. Dahil may dalawang uri ng mundo na dapat maintindihan ng tao, ang literal na mundo at ang spiritual na mundo. Sa literal na mundo, malaya ang tao gawin ang lahat ng gusto niya. Dito pumapasok ang galit, bisyo, kayabangan, kasakiman, kasinungalingan at mga desisyong ginagawa natin kahit alam nating mali. At kadalasan, habang ginagawa ito ng tao, hindi niya iniisip ang magiging kapalit nito. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang nararamdaman niya sa kasalukuyan. Pero ang hindi alam ng marami, ang literal na mundo ay parang lupa na tinataniman mo araw-araw. Lahat ng itinanim mo rito ay may aanihin ka sa tamang panahon. Kapag puro sakit, galit, panloloko, at maling gawain ang itinanim mo, darating ang araw na babalik din ito sa buhay mo. At dito nagsisimula ang pinakamahirap na parte ng buhay ng tao, ang pagbabayad. Bago dumating ang tunay na kagalingan ng spiritual, dadaan muna ang tao sa pagbabayad sa literal niyang buhay. Hindi ito simpleng parusa lamang, kundi proseso ito ng paggising. Dito ka tuturuan ng buhay sa pamamagitan ng sakit, pagkawala, pagkabigo, pag-iisa, at mga problemang hindi mo kayang takasan. At habang dumadaan ka sa mga iyon, doon mo marirealize na hindi lahat ng gusto mo ay tama para sa iyo. Doon mo maiintindihan na minsan kaya ka hinahayaan ng Diyos na masaktan ay para matuto kang tumingin sa sarili mo. Dahil hanggat hindi mo nakikita ang sarili mong pagkakamali, hindi ka tunay na makakapasok sa spiritual na buhay. Maraming tao ang gustong makarating agad sa peace of mind, gusto agad ng blessing, gusto agad maramdaman ang presensya ng Diyos. Pero ayaw nilang dumaan sa proseso ng pagbabago. Ayaw nilang bitawan ang mga bagay na sumisira sa puso nila. Kaya nga sinabi na makipot ang pintuan, dahil hindi lahat kayang dumaan dito. Ang pagpasok sa spiritual life ay parang pagpasok sa airport bago sumakay ng eroplano. Hindi ka basta makakapasok dala lahat ng gusto mo. May checkpoint, may inspection, may mga bagay na kailangang iwan. Hindi mo maaaring dalhin ang sobrang galit, yabang, inggit, panloloko at mga maling nakasanayan mo habang gusto mong makapasok sa panibagong buhay. Dahil habang mabigat ang dala ng puso mo, mahihirapan kang makalipad. At habang papalapit ka sa spiritual na buhay, mas lalo mong mararamdaman na parang may humihila sa iyo pabalik sa dati mong pagkatao. Doon sinusubok kung handa ka na ba talagang magbago. At kapag nalagpasan mo ang lahat ng checkpoint ng buhay, ang sakit, pagsubok, pagtanggap, pag-amin, pagpapatawad, at pagbitaw, doon ka pa lamang tunay na makakausad. Dahil ang spiritual na buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpektong tao. Ito ay tungkol sa pagiging totoong tao na handang hubugin at tanggapin na baguhin ng Diyos ang sarili niya. Gaya ng sinabi ni Jesus kay Pedro, Sinasabi ko sa iyo ang totoo, noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Kaya kung inaakala ng tao na mahirap ang literal na buhay, nagkakamali sila dahil may mas mahirap pang paglalakbay kaysa rito. Ito ay ang spiritual na buhay, ang laban ng isip, puso at pagkatao ng tao sa loob mismo ng kanyang sarili.
Ito ang tinutukoy sa Biblia na kamatayan bago ang bagong kapanganakan. Hindi ito literal na kamatayan ng katawan, kundi pagkamatay ng lumang pagkatao, lumang pag-iisip, at mga bagay na humihila sa tao palayo sa Diyos. Kaya nga tinawag itong makipot na daan dahil kakaunti lamang ang tunay na handang dumaan dito. Maraming tao ang gustong sumaya, gumaan ng buhay at magkaroon ng kapayapaan. Pero hindi lahat ay handang iwan ang mga bagay na sumisira sa kanilang kalooban. Ang makipot na daan ay hindi simpleng paniniwala lamang. Ito ay pagpapasakop, pagtitiis, pag-unawa at pagbabago ng puso. Dito mo mararanasan ang katahimikan ng isip na hindi kayang ibigay ng mundo. Dito mo mauunawaan ang tinatawag na batang kaisipan. Ang pusong walang kapalaluan, walang pagkukunwari, at marunong magtiwala sa Diyos ng totoo. Ngunit ang mga taong tunay na makakapasok dito ay iyong handang mawalan, handang bitawan ang pride, kasakiman, galit, maling pagkatao, at kung kinakailangan, maging ang sarili nilang buhay alang-alang sa katotohanan at sa Diyos. Dahil ang spiritual na buhay ay hindi para sa taong gusto lang makinig. Ito ay para sa taong handang magbago. Kaya sa mga taong nilalaro lamang ang kanilang buhay at hindi ito sineseryoso, darating ang oras na mauunawaan nila kung gaano ito kahalaga. Kadalasan kapag sila ay nakabitin na, sugatan na at halos mawalan na ng pag-asa. Kapag dumating ang matinding pagsubok, sa kanila makikita na ang buhay na kanilang sinayang ay siya palang tunay na kayamanan na matagal nilang hinahanap. Hindi pera, hindi kasikatan, at hindi material na bagay ang tunay na ginto ng tao, kundi ang mismong pagkakataong mabuhay, magbago, magmahal, at maituwid ang sarili habang may oras pa. Maraming tao ang naghahanap ng halaga sa labas ng kanilang sarili, ngunit nakakalimutan nilang ang pinakamahalagang biyaya ay ang buhay na ipinahiram sa kanila ng Diyos. Dahil habang may buhay, may pagkakataon. Habang may hininga, may pag-asa. Ngunit kapag dumating ang oras na mawalan ng tao ng direksyon at liwanag, sa kanya mararamdaman kung gaano kahalaga ang bawat pagkakataong kanyang binaliwala noon. Kaya huwag hintayin ng tao na masira muna siya bago niya pahalagahan ang kanyang buhay. Dahil ang oras na lumipas ay hindi na maibabalik at ang buhay na sinayang ay maaaring maging pinakamasakit na pagsisisi ng tao.